Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa nalalapit na undas at Pasko, nagsagawa ng isang traffic management plan ng MMDA upang paghandaan ang magiging daloy ng trapiko. Kaugnay nito ay ipapatupad ang Oplan Undas 2023 sa ika-27 ng Oktubre upang mapanatili ang kaayusan sa taunang paggunita sa All Saints Day at All Souls Day sa unang araw at ikalawang araw ng Nobyembre. Ayon kay MMDA Chair Atty. Don Ates, nasa higit na 1,000 traffic enforcers at mga personnel mula sa Traffic Discipline Office, Road Emergency Group, Metro Parkways Clearing Group at Task Force Special Operations ang ide-deploy ng ahensya. Samantala, magkakaroon din ng no absent, no day off policy para sa mga traffic personnel. Tiniyak ng LTFRB na mayroong masasakyan ng mga commuters gayong papalapit na ang botohan at undas. Kaya't binigyang linaw nito na ang mga special permits ng pampublikong bus ay pinalawig hanggang ika-6 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Paliwanag ng LTFRB, ito'y magbibigay serbisyo sa mga commuter na siyang inaasahan ng ahensya na dadagsa. Magkakaroon ng bagong operating mall hours ang mga shopping malls sa Metro Manila simula sa ika-13 ng Nobyembre. Ito ay alinsunod sa traffic management na isinasagawa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA alinsunod sa inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko ngayong darating na Kapaskuhan. Samantala, ayon kay MMDA Chair Atty. Don Artes, ang mga mall wild sales at shopping mall deliveries tuwing nighttime ay pahihitulutan lamang tuwing weekend mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ng kinabukasan. Ang adjusted mall hours na ito ay magtatagal hanggang ika-8 ng Enero sa susunod na taon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. BSKE campaign period simula na. Shellfish ban sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao nakataas dahil sa banta ng red tide. Banta ng ASF nagdulot ng mahigpit na quarantine checkpoints sa mga hayop. PBBM nangakong susuportahan ang patuloy na modernisasyon ng PCG. PCG, matagumpay na na-recover ang tumaob na fishing vessel na nasangkot sa Banggaan. Labi ng mga menor de edad na tagpuan sa sitio Kapihan. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagbigay pahayag si DILG Secretary Benhur Abalos na kanyang suporta ukol sa papalapit na botohan. Ayon kay Abalos, katuwang umano ng COMELEC ang DILG at PNP para sa matiwasay at patas na botohan kung saan nakahanda umano itong bantayan ang sinumang lalabag sa mga patakaran ng COMELEC. Ibinahagi niya rin ang pahayag ng COMELEC na ang sinumang kandidato na mayroong kinahaharap na reklamo ay pabababain sa pwesto. Ito'y para raw mapanatili ang katapatan ng halalan at tiwala ng mga botante. Talamakma ng iba't ibang platforms nanindigan ng National Council for Children's Television o NCCT na patuloy itong magbibigay patnubay sa mga manonood upang mahikayat na maging media literate ang mga kabataan. Para sa makabatang ulat, narito si Faith Villanueva. Sa kabila ng patuloy na pagyabong ng teknolohiya, tinututukan pa rin ng National Council for Children's Television or NCCT ang pagsusuri sa mga angkop o child-friendly na mga palabas na hindi lamang limitado sa telebisyon, kundi saklaw rin ang media platforms.
Sa isang talakayan, ibinahagi ni NCCT Executive Director Desiteria M. Atienza na may 84 na mga bata ang tumatangkilik pa rin sa panonood ng telebisyon. Ito ay sa kabila ng pag-ugong ng iba't ibang media platforms na nagbibigay kamalayan sa mga bata na maaari itong panooran dahil accessible at malaya silang makapamimili ng mga palabas. Ang kaibahan, wala itong garantisadong gabay at patnubay ng magulang. Nang tanungin ukol sa ugnayan sa pagitan ng NCCT at Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB, nilinaw ng NCCT na ang kanilang ahensya ay nakatutok sa mga palabas na naaangkop lamang para sa mga bata bilang isang policy-making body at hindi isang regulatory body na tulad ng MTRCB na may ngipin sa pangangasiwa sa telebisyon, pelikula at publicity materials. Ang MTRCB po is a regulatory body when it comes to general viewing po ng TV at ng sine, ng pelikula. Okay po yun sa kanila. Ang NCCT po is not a regulatory body but a policy-making body. Developmental po ito ng mga developmental level or stage po ng bata. Ang aming tinitingnan, we don't have teeth or fangs to regulate dahil hindi po amin. At particularly or specifically, dun lang po sa pambatang palabas ang concern namin. Kaya nga po ang mga broadcast television networks nagsasubmit ng mga palabas which they think ay child-friendly. Samantala, batay sa datos na ipinahayag ng NCCT, sa higit 200 operational na TV network sa bansa, 70% rito ang compliant at nakamonitor ang programming sa mga palabas, habang ang natitirang 30% naman ay para sa mga hindi pa rehistrado o itinuturing na hindi compliant sa ahensya. Bagamat hindi maiiwasan ang kalayaang pagpili sa mga panoorin, nanindigan naman ang NCCT bilang policy-making body na patuloy nitong isusulong ang advocacy ang media information literacy education para sa mga bata. Faith Villanueva, nag-uulat para sa One Media Network. May kabuuang 18 OFWs na apektado ng lumalalang hidwaan ng Israel-Hamas ang dumating sa NAIA kamakailan sa pamamagitan ng interbensyon ng gobyerno. Malugod na tinanggap ng mga kinatawan mula sa Department of Migrant Workers o DMW, OWA, Department of Foreign Affairs at iba pang kinaukulang ahensya ng gobyerno ang ikalawang batch ng mga repatriate. Kaugnay nito ay nakatanggap din ng OFWs ng agarang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 100,000 piso mula sa DMW at OWA. Samantala, 20,000 livelihood assistance mula sa DSWD, skills training voucher mula sa TESDA at psychosocial evaluation at assessment services mula sa DOH at DSWD. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, BSKE campaign period simula na. Shellfish ban sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao nakataas dahil sa banta ng red tide. Banta ng ASF nagdulot ng mahigpit na quarantine checkpoints sa mga hayop. PBBM nangakong susuportahan ang patuloy na modernisasyon ng PCG. PCG, matagumpay na narecover ang tumaob na fishing vessel na nasangkot sa banggaan. Labi ng mga menor de edad na tagpuan sa sityo Kapiha. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.